Hi, good morning. Kapal na ng kilay ni Inday. Yan ba siya? Ayan, tambay kami dito sa garden. Nilabas ko si Aba. At lagi ng tulog, pero dito lang sa garden. Hindi kami lumabas sa labas. Kasi nga is, wala si Ima ngayon. Kasi pag ilalabas ko to nung wala si Ima, ang dami kong ilalak. Ang daming bintana to eh. Ang dami kong isasara ipaglalak ko pa. Kaya mas bet ko lalabas pag andito si Ima. Siyempre, mabilis lang. Hindi na kailangan magulak ng mga pinto. Pero pwede kaming lumabas kahit wala si Ima dito. Kaya lang, matrabaho. Dami kong kailangan ilak. So, ang oras na is 10:40. So, may dinis dapat ako ngayon. Hindi tuloy. Gawa na may lakad si Ima. Nalimutan daw niya na may dinis ako. Sabi ko, tawagan mo yung friend mo para sabihin mo na hindi ako makapaglinis ngayon. Tinawagan niya. Sabi ko, bukas na lang. Ayun, buti pumayag. Bukas. Webes bukas eh. Bukas kasi islutuan. Gawa ng Shabbat, diba? Magluluto yan bukas eh. Pero yung kaibigan niya, hindi. Si Ima kasi maaga magluto ng pagkain ng Shabbat. Minsan Webes pala, nagluluto na. Webes pala. Minsan Miyerkules nga eh. Maaga siyang magluto ng pangkain ng pang Shabbat. Kasi nga ayaw niya ng on the spot kasi daw pagod. Marami kasi siyang magluto, di ba? Ako minsan natulong lang ako ng pag-uugas or minsan paggagayat. Pero usually siya talaga nagluluto. Dito ang alaga ko sa tapat ko. Pinapakain ko ng prutas. Di ba mahangin dito? Ay, sarap umunat. Tapos na ako mag-vacuum. Nag-vacuum lang ako, tapos nagpunas ng konti. Kasi naupo na kami ni Aba dito sa labas. Inilabas ko siya sa garden. Yan lang, ganito lang ang everyday routine ni Inday. So, kailangan laging healthy si Aba. Kailangan maano ng init ng hangin sa labas. Para kahit papaano, kahit di siya nakakapaglakad ng siya ng sikat ng araw. Hindi lagi nakakulong sa loob ng bahay. Siyempre alam niyo na, maging healthy si Aba para si Aba ang buhay ko dito sa Israel. Siya kasi ang aking visa dito, si Aba. So magpa 5 years na ako sa March. Lapit na, bilis ng panahon na. Dumating ako dito 2020, nung time na pandemic. 2 days before sinarado yung Ben Gurion, yung airport dito. Yun yung talamak na yung corona. Thanks God kasi syempre nakarating ako dito. Yung mga sumunod hindi na. Sinaraduhan na yung yung airport. Gawa na yung talamak ang corona, yung maraming namatay. Kaya thanks God nakarating talaga ako dito. Ang bait talaga ni Lord. Hindi ako pinabayaan. Galing talaga ni Lord. Kalain mo, mag-5 taon na ako. Natsaga ako si Aba. Dati sumuko din ako dito eh. Kasi nung 1 taon kalahati ako dito, weekly day off ako. So, ayan, gala-gala. Na-enjoy ko na rin naman ang paggagala nung 1 taon at kalahati ako dito sa Israel. Marami na rin akong nagalaan dito. Tapos, nung after nung magda2 taon na ako, pagkakarating ko, nagkalat ang damit ni Aba. Pagdating ko, sasabihin ni Ima, pagod daw siya. Yun na yung time na medyo iba na yung ni Aba. Nananakit na siya. Kasi nung 2 years ko dito and a half, nananakit to, nanununtok to. Kailangan mong umilag. Ganun siya kasi nga, diba, dementia. Siguro, ngayon, Alzheimer na to eh. Nanununtok to, tas lakad din ng lakad. Nung 2 years ko dito and a half, lakad siya. Basta iba-ibang case dito ng dementia. Dapat mahabang pasensya mo pag ang case ng alaga mo ay dementia. Tapos kailangan yung susi ng pinto nakatanggal yan. Kasi tumatayo to dati eh. Tapos lumalabas siya ng bahay. Kaya dapat talaga on the spot. Palagi ka nakatingin dyan dati. Siyempre wala na kasi siyang isip. Gawa ng sakit niya. Kaya thankful ako kasi mabait ang asawa niya. Hindi masilip sa oras. Hindi maselan sa pagkain. Yun yung kagandahan dito. Medyo kuripot si Ima, pero pagdating naman sa mga kailangan, hindi naman siya nagkukuripot.
yung mag-a-adjust ka lang, syempre wala namang perfect. Lagi ko nga yung sa kanya sinasabi. Tapos lagi din niya sinasabi, yung kamay nga daw natin hindi magkakaparehas. Kaya daw ang ugali niya ng tao magkakaiba. Yung sinasabi niya sa akin. Ayan, mag-ilimang taon na ang Inday. So, dapat gusto kong magbakasyon ngayong December. Kaya lang hindi ukol. Kasi nung nagpaalam ako sa kanya, ang aga ko nagpaalam kasi dapat kukuha ko ng ticket ng maaga. Kaso nung nagpaalam ako sa kanya, siguro nabigla siya. Sabi niya sa akin, no way. Yun talaga yung una niyang sagot sa akin. So, parang naano ko, sabi ko, sino daw mag-aalaga sa alaga ko? Humanap daw ako ng kaparehas ko. Sino daw papalit na mag-aalaga sa alaga? So, yun parang hindi siya ukol. Kasi nung unang paalam po dito dati, nung bakasyon, biglaan din yun. Pero pumayag siya sa kaagad. Kasi nga medyo malakas pa si Ava. Pero ngayon kasi, medyo hindi na siya ganun kagaya ng dati. Sagot sa akin, no way. Mapito mo yun eh. Mapito! Tapos bigla siguro na-realize niya biglang. Sabi ko kailangan kong ilabas yung, di ba meron kasi kami dito nakukuha na vacation leave. Kailangan nila yung bayaran, ilalabas namin yun. Tapos babayaran nila kami ng vacation leave. Sabi ko sa kanya, ngayon, kung hindi mo ko papauwiin ngayon, sabi ko, bayaran mo yung BL ko. Sabi niya sa akin, kailan ko daw kailangan. Sa yung pag-uusapan namin. Kasi nga, nagkakapa ako baka sakaling makabakasyon ng December, pero parang hindi talaga. So, peperahin ko na lang. Walang magagawa. Kasi nga akala ko kasi dati, 2025 ang, ng anak ko. Tapos binilang ko, hindi pala 2026 pa pala yung panganay ko. Magtatapos sa elementary. So, sabi ko baka magka-conflict kapag ipinilit ko ngayong taon, tapos mamaya pagdating ng taon na yun, ako gustong-gusto ko talaga, baka mamaya hindi ako payagan. Doon talaga ako aangal. So, siguro hindi ukol ngayong taon. Yun lang, napahaba na yung kwento ko.